Nagising na lamang ang ating bida ng aksidente siyang ipinatawag sa mundo ng Nilfgaard. Pagdating niya doon ay nakilala niya ang Diyosang si Nolan. Agad itong humingi ng tawad sa ating bida. Ipinaliwanag ni Nolan na may tatanga-tanga daw kasing taga-ibang kaharian ang gumamit ng summoning spell, at aksidente siyang nasama kahit wala naman talaga dapat siya sa listahan. Hindi maitago ni Nolan ang inis niya sa mga tukmol na iyon, sapagkat kahit na pinigilan niya ang mga ito ay nabigo pa din siya, kaya napilitan na lamang si Nolan na kausapin ang ating bida. Naisip ng ating bida na isa lamang itong simpleng pagkakamali, kaya nakiusap siya kay Nolan na ibalik na lamang siya, ngunit ibinunyag ni Nolan na dahil sa inis niya ay binago niya ang spell kaya malabo na itong magamit muli. At dagdag pa niya na huli na ang lahat sapagkat wala ng katawan pang babalikan ng ating bida, kaya naman iminungkahi na lamang ni Nolan na magiging residente na siya sa mundo ng Nilfgaard. Sinabi ni Nolan na hindi niya ipapadala ang ating bida sa Sidonia dahil hindi siya tatratuhan ng maayos doon, kaya ipapadala na lang niya ito sa ibang mundo ng fantasy para exciting. Mas lalong ninervyos ang ating bida nang marinig ito, pero tiniyak naman ni Nolan na buo ang suporta niya sa kanya. Gayunpaman iminungkahi ni Nolan na maaari siyang pumili ng combat jobs o magiging trabaho. Sinabi ng ating bida na gusto lamang niya ng mapayapa at malayo sa kapahamakan. Kaya naman binigyan siya ni Nolan ng mga kakayahan na akma base sa sinabi niya, kaya't ipinadala na siya sa bansang Asgard. Nagulat si Takumi nang makita niya sa refleksyon na iba na ang kanyang itsura kumpara sa dati niyang buhay, pagkatapos ay muli niyang tinignan ang kanyang stats, at nadiskubre niya ang kanyang mga bagong kakayahan kabilang na ang blessings na galing kay Nolan. Isa-isa ding sinubukan ni Takumi ang kanyang mga spell attack, at namangha siya dahil pakiramdam niya ay para siyang nasa loob ng isang fantasy RPG game. Sumunod namang pumukaw sa kanya ay ang skill niyang blacksmith, at ang isang kahoy ay nagawa niyang gawing sibat. Maya-maya ay isang batang babae ang tumakbo sa kanya at hinahabol ito ng malaking kuneho. Sa pag-atake nito ay napilitan si Takumi na gamitin ang kanyang sibat. Dahil napatay ni Takumi ang kuneho, nagpasalamat sa kanya si Molly sa pagliligtas niya dito. Natuklasan din ni Takumi na galing si Molly sa kalapit baryo, kaya minabuti na lang ni Takumi na sumama. Samantala sa imperyo ng Sidonia, makikita ang mga kasabayan ni Takumi na napili. Sinalubong sila ni Empress Elizabeth at sinabi nito na ipinatawag sila sa mundong ito para maging bayani. Nang ibunyag ni Elizabeth ang kanyang mukha, nakaramdam ng pagdududa ang bayaning si Akane at gamit ang kanyang kakayahan, napagtanto niyang hindi mapagkakatiwalaan ito. Pagdating ni Takumi sa baryo, nakilala niya sina Banga at Martha, ang mga magulang ni Molly, at nagpasalamat sila sa kanya sa pagliligtas sa kanilang anak. Dahil nangangailangan si Takumi ng matutuluyan, masaya siyang tinanggap sa baryo subalit kinakailangan muna nilang gumawa ng kanyang bahay. Gumamit si Takumi ng mahika upang patagin ang lupang pagtitirikan niya ng bahay dahil dito ay namangha sa kanya ang mga taga-baryo. Kinabukasan ay tagumpay na nakagawa si Takumi ng kanyang mga kagamitan sa bahay dahil sa skills niya sa blacksmith at carpentry. Nagdesisyon siyang palitan ang kanyang job class sa pagiging panday. At dahil meron na siyang mga nakuhang mga mineral na bato, sinimulan niyang gamitin ang kanyang alchemy skills upang may proseso ang mga ito upang makagawa ng metal ingot. Labis ang pagkamangha ni Takumi dahil makakaya niyang gumawa nito na marami, subalit nang bisitahin siya ni Molly ay natagpuan siya nitong lupaypay dahil sa pagkaubos ng kanyang mana. Dahil dito ay pinagalitan siya ni Martha at binigyan siya ng potion upang manumbalik ang kanyang lakas, at binantayan na siya nila Molly at Martha upang hindi na maulit ang nangyari. Gayunpaman tinulungan siya ni Bobo na sa proseso ng gawaing pagpapanday, at gamit ang kapangyarihan ni Takumi ay nakagawa sila ng mas magandang kalidad ng kagamitan, at nag-level 40 pa ang blacksmith skill ni Takumi. Maya-maya ay ipinaalam ni Takumi kay Banga na balak niyang gumawa ng potion. Nang malaman ito ni Banga ay iminungkahi nito na bibili siya kay Takumi kapag handa na. Sinubukan ni Takumi na gumawa ng potion, ngunit napansin niya na iba ang kulay nito kumpara sa sample na pinahiram ni Banga. Nais niyang inumin subalit masyadong delikado. Kaya naman naisipan niyang kumain ng mga hilaw na halamang gamot upang palakasin ang kanyang resistance. Muntik na siyang mamatay pero nagawa din naman niyang mahil ang sarili at nakakuha siya ng bagong spell dahil dito. Ngunit may lumitaw na isang malaking baboy ramo at siya ay inatake nito. Walang panama ang mga sand at ang ginawa niya sa kunat ng balat ng baboy.
At habang patuloy na nilalabanan ni Takumi ang baboy ramo, napansin niya ang isang malaking gagamba sa kanyang likod, at nang umatake na ang baboy ramo ay sinagip siya ng gagamba upang ito ay malito. Sa mga oras na ito, naisipan ni Takumi gamitan ang baboy ramo ng decomposition at tagumpay niyang napatay ito. Nang makabawi siya ng lakas ay pinuntahan niya ang gagamba, upang pasasalamat ay pinagaling niya ito, napagtanto ni Takumi na aksidente na niyang na-tame ang gagamba, kaya naman wala na siyang magagawa kundi pangalanan itong Maple. Nagustuhan ni Maple ang kanyang pangalan, at dahil si Takumi na ang master nito, nag-evolve si Maple sa pagiging Poison Spider. Sa kanyang pag-uwi ay nagulat ang lahat kay Maple, hindi makapaniwala si Banga na pwede palang ma-tamed ang ganitong hayop. Kinagabihan ay masaya nilang pinagsaluhan ang baboy ramo, ibinigay ni Banga ang mga balat at ibang parte ng baboy na pwedeng maibenta pa ni Takumi. Samantala natutuwa si Nolan na naging maganda ang simula ni Takumi, gayunpaman tinanong ng kanyang assistant kung bakit niya ipinadala si Takumi sa nakaraan bago pa may activate ng Sidonia Empire ang spell, subalit sinabi ni Nolan na wala siyang partikular na dahilan. Kinaumagahan, nagising na lamang si Takumi na balot na siya ng sapot. Sa pamamagitan ng telepathy sinabi ni Maple na wala ng oras si Takumi na makipaglaro sa kanya dahil naging abala ito sa paggawa ng kung ano-ano. Upang hindi na magtampo si Maple ay nakipaglaro muna siya saglit dito, biglang dumating si Martha at mukhang nabigla, agad na nagpaliwanag si Takumi subalit ito pala ay interesado sa kalidad ng sapot ni Maple. Namangha ang mga kamarites ni Martha sa silk na galing kay Maple, nalaman ni Takumi na tanging mga maharlika lamang ang nakaka-afford nito, kaya naman iminungkahi ni Martha kay Maple na gumawa pa ito ng mas elastic na sapot. Ngayong abala na si Maple sa paggawa ng silk, pumunta na lamang si Takumi kay Bobon upang isukat ang armor at sapatos na ipinagawa niya dito. Nang dumating si Banga ay sinabi nito na malulungkot sila kapag umalis na si Takumi, subalit alam nila na may mas magandang oportunidad ang naghihintay sa kanya doon, at upang mapadali ang paglalakbay ni Takumi ay mayroon silang kilalang mga ngalakal na pwede niyang masakiyan. Maya-maya ay nalaman ni Takumi na balak nang itapon ni Martha ang ibang bahagi ng horned rabbit dahil hindi ito ligtas kainin. Upang hindi ito masayang, gumamit si Takumi ng purification upang matanggal ang mga parasite at bakterya nito. Nalaman ni Martha na marunong palang gumamit si Takumi ng light magic, sinabihan niya si Takumi na ilihim ito sapagkat kakaunti lamang ang may kaya nito, at ang may mga ganitong kakayahan ay kumikita ng malaki. Sa mga nakalipas na araw, ginamit ni Takumi ang kanyang kapangyarihan upang magtayo ng pader para sa kaligtasan ng nayon bilang ganti sa kabutihang ipinakita sa kanya ng mga taga dito. Nang dumating na ang mga ngalakal ay nagulat ito sa biglang unlad ng nayon, gayunpaman ipinakilala nila Banga si Takumi kay Papak ang mga ngalakal na galing pa sa lungsod ng Bolton. At bago umalis si Takumi ay nag-iwan siya ng healing potion, sinabi niya kila Banga na marami siya nito sa kanyang bahay na pwedeng magamit ng bawat isa, at nang makita ito ni Papak ay namangha ito. Gayunpaman ay dumating din ang bawat isa upang magpaalam, nagbigay si Martha ng bagong damit ni Takumi na gawa pa sa silk ni Maple, naging emosyonal si Takumi sa mga oras na ito at nagpaabot ng pasasalamat sa mga taga-nayon. Nang tuluyan ng nagpaalam si Takumi, napansin ni Papak na maganda ang relasyon ni Takumi sa mga taga-nayon, hindi naman maiwasang maantig ni Hit nang masaksihan ito. Gayunpaman, nagpakilala sina Real at Boger, mga si-rank adventurer ng Lion Fang Group, sila ang kasalukuyang bodyguard ni Ginoong Papek, ngunit sinabi nila na wala namang dapat ipag-alala dahil karaniwang mapayapa ang mga lugar na kanilang daraanan. Nang malaman nila Real at Hit na may alagang killer spider si Takumi, magkahalong takot at pagkamangha ang kanilang reaksyon, pero hindi nila inaasahang magiging maamo si Maple kay Boger. Ngunit sa hindi inaasahan ay hinarang sila ng mga goblins, first time itong nangyari, kaya naman sabik ang mga Lion Fang members na bumakbak at mabilis nilang niligpit ang mga goblins. Matapos ang naging laban, 3 araw nilang binagtas ang ruta at sa wakas ay narating na din nila ang bayan ng Bolton. Una silang tumigil sa Adventurers Guild upang mag-report ang grupo nila Heath, sinamantala rin ni Takumi ang pagkakataon na magparehistro bilang alchemist, ngunit nalaman niya na walang ganitong rehistro dito. Ngunit sa huli ay binigyan na lamang siya ng guild card para magamit lamang niya sa pagkakakilanlan, at maya-maya ay bumisita siya sa opisina ni Ginoong Paipek at balak nitong bilhin ang kanyang mga potion. Nagulat si Takumi nang malaman ng buong halaga, subalit nagtapat si Ginoong Paipek na hindi niya maibibigay ang buong halaga nito dahil baguhan pa lamang si Takumi at wala pang reputasyon.
Gayunpaman ay inalok siya ni Ginoong Pipek ng bahay na pupwede niyang marentahan, at ito ay may kasama ng workshop, subalit hindi pa nakakapagdesisyon si Takumi ay dinala na agad siya sa nasabing bahay. Nagulat si Takumi na isa pala itong mansyon, agad na sinabi ni Ginoong Thomas na mababa lamang ang kabuong renta ng isang taon, kaya naman nang malaman ito ay agad nang sumangayon si Takumi sa alok. Kinabukasan ganap nang lumipat sila Takumi at Maple sa mansyon, agad siyang gumawa ng inodoro, gamit ang mga materyales at kakayahan niya sa alchemy, nakagawa siya ng makinis na inodoro na magiging trono niya sa umaga. Gayunpaman bumisita si Ginoong Pipek subalit natagpuan niya itong balot sa sapot ni Maple, ngunit sa halip na magalit ito ay napakapanatag pa nga daw ng kanyang feeling. Nagpaalam si Ginoong Pipek na gagamit siya ng palikuran, ngunit umurong ang tumbong niya nang makita ang ginawang inidoro ni Takumi. Nang ipinaliwanag ni Takumi kung paano ito gumagana, napagtanto ni Ginoong Pipek na marunong siya ng purification, kaya naman nakiusap si Takumi na isekreto na lamang nila ito. Pumayag naman si Ginoong Pipek, subalit sa isang kondisyon ay kailangan ni Takumi gumawa ng 100 na palikuran, walang nagawa si Takumi kundi sumangayon at dahil sa dami ng trabaho mukhang kailangan niya ng katulong. Iminungkahi ni Ginoong Pipek na kailangan ni Takumi kumuha ng alipin at gumawa ng contract magic dito kung gusto niya ng katulong dahil ito lamang ang paraan upang mapanatili ang kanyang sikreto. Gayunpaman sinabi ni Takumi na hindi siya pabor sa paggamit ng alipin, kaya't gagawin na lamang niya mag-isa ang trabaho, gayunpaman nakatanggap siya ng mensahe sa guild card na kailangan niyang makakumpleto ng isang quest bago ma-expire ang kanyang lisensya. Napagtanto ni Takumi na talagang kailangan niya ng katulong, kaya naman dinala siya ni Ginoong Pipek sa Mulan Slave Trading Company, at nang siya ay mapadpad sa hardin ay nakilala niya ang elf na si Sofia, at inutusan siyang umuwi nito. Maya-maya ay nakilala din ni Takumi ang may-ari ng kumpanya na si Mulan, ipinaliwanag ni Ginoong Pipek na kinakailangan ni Takumi kumuha ng kontrata sa isang alipin. Bago ang lahat, ipinaliwanag ni Mulan na sa kanilang kaharian ay may karapatan ng mga alipin, ayon sa batas, dapat igalang ng amo ang kanilang pagkatao at ibigay ang kanilang mga pangangailangan, at ipinagbabawal silang saktan o pagawin ng anumang wala sa kontrata. Ipinaliwanag ni Mulan na tungkulin ng alipin na itago ang mga lihim ng kanyang amo, ayon sa kanya, may mga taong naging alipin dahil sa utang, krimen, o dahil dating bihag sa digmaan at lahat sila ay naghahanap ng bagong simula at nagnanais na magbagong buhay. Sinabi ni Takumi na isa siyang producer at madalas siyang naghahanap ng mga bibihirang item, kaya naman kailangan niya ng taong marunong lumaban at maaari din niyang maging katulong sa bahay. Subalit sinabi ni Mulan na magkaiba ang pagiging bodyguard at kasambahay, kaya naman kailangan ni Takumi kumuha ng 2 alipin. Kaya naman ipinakilala ni Mulan si Maria, bata pa lamang nang maulila na si Maria kaya't sinanay na nila ito sa mga gawaing bahay. Nang may kwento ni Takumi ang magiging trabaho sa kanyang mansyon, kumpiyansang sinabi ni Maria na kaya niyang gawin ang lahat ng trabaho doon, bumilib si Takumi dahil ang isang cute na babaeng si Maria ay wala pang kontrata. Inakala ni Maria na gusto ni Takumi na matulog kasama siya, agad na nilinaw ni Takumi na hindi naman iyon ang nais niya, kaya't napanatag si Maria na trabahong bahay lamang pala ang ibig sabihin ni Takumi. Gayunpaman nabanggit ni Mulan na wala silang isa pang alipin na kailangan ni Takumi, nang marinig ito ni Maria ay agad nitong iminungkahi kung pwede si Sofia ngunit agad siyang pinatahimik ni Mulan. Sinabi ni Mulan na may ilang problema si Sofia kaya't hindi ito pwede, subalit nakiusap pa din si Takumi na makilala ito sapagkat malakas ang kutob niya na si Sofia ang kanyang kailangan. Ipinakilala ni Mulan si Sofia, nalaman ni Takumi na nahuli si Sofia nitong nakaraang digmaan 50 taon na ang nakakalipas, hindi ito makakuha ng kontrata dahil hindi na ito makalaban sapagkat nakasealed ang kanyang mahika. Gayunpaman hiniling ni Takumi kay Mulan na makausap si Sofia ng pribado, sa paglapit ni Takumi ay bigla niyang hinawakan ang mukha ni Sofia at nagulat siya nang makita ang lahat ng skills nito. Naisip ni Takumi na kung mapapagaling niya si Sofia ay malaki ang magiging tulong nito, kaya naman agad niyang sinabi kay Mulan na kukunin niya si Sofia. Matapos mapirmahan ni Takumi ang mga papeles para sa mga kontrata, isinagawa na ni Mulan ang magic contract sa kanilang tatlo, matapos nito ay nagpasalamat si Maria at Sofia na pinili sila ni Takumi, habang si Mulan naman ay panatag ang loob dahil nakahanap ang dalawa ng mabait na amo. Nang sila ay makauwi, ipinakilala ni Takumi kila Maria at Sofia ang alaga niyang si Maple, pagkatapos ay dinala ni Takumi ang dalawa sa kanya-kanyang silid, ngunit nahihiya si Sofia dahil masyadong marangya ito para sa kanila.
Maya-maya habang nag-enjoy ang dalawa sa pagligo, sinabi ni Maria na hindi niya akalaing papayagan ni Mulan si Sofia na makaalis sa kabila ng mga pag-aalinlangan nito, marahil sa palagay ni Maria ay nakita ni Mulan na mabait si Takumi. Ngunit nag-aalala si Sofia dahil napansin niya ang ilang tungkol sa impormasyon ni Takumi ay blanko, kaya naman naiisip niya na baka mayroong itong itinatago. Samantala naghanda si Takumi ng hapunan para sa kanila dahil dito ay hindi maiwasan ni Maria na mahiya dahil siya dapat ang nagluto sa ngayon. Gayunman sinabi ni Takumi na huwag silang mag-alala dahil ito pa lang naman ang unang araw nila dito, idinagdag din niya na mas nais niyang tawagin siya sa kanyang pangalan kaysa sa master. Kinabukasan nagpunta si Takumi kay Ginoong Paipek upang kunin ang bagay na hinihiling niya at sa kanyang pag-uwi ay napadaan siya sa simbahan at nakita niya ang rebulto ni Nolan. Nagpasalamat si Takumi kay Nolan sa mga biyayang natatanggap niya, ngunit sa kabilang banda ay napatanong siya kung bakit pangit ang sinabi nito tungkol sa Sidonia Empire. Nagulat si Takumi nang bigla niyang makita si Nolan sa kanyang harapan, ipinaliwanag nito na may dalawang relihiyon sa mundong ito, ang Church of Creation na matagal nang sumasamba sa kanya, at ang Church of Divine Light na kamakailan lamang na itatag at sumasamba sa isang Diyos na hindi naman talaga umiiral. Ang Sidonia Empire ay gumamit ng kanilang puwersa upang mabilis na palaganapan ng Church of Divine Light dahil dito nagawa nilang gamitin ang summoning spell para sa kanilang sariling kapakanan. Ipinaalala din ni Nolan kay Takumi na mananatili magpakailanman ang kanyang mga basbas, subalit ang basbas na gumagabay sa kanya upang makatagpo ng mabubuting tao ay unti-unti nang mawawala dahil malapit na matapos ang kanyang tutorial, kaya maaari na rin siyang makaharap ng mga taong may masasamang balak. Samantala sa Sidonia Empire ay inulat sa emperador na ang mga bayaning na summon ay kasalukuyan ng nagsasanay dahil kay Elizabeth ay nagawa nilang mahikayat ang mga ito na tulungan ang imperyo. Mahigpit na nagsasanay sina Akira at Yamato habang tumangging sumali si Akane dahil ayaw niya ng karahasan, ngunit dumating si Elizabeth upang ipaalala ang kanilang tungkulin, ngunit iniisip pa rin ni Akane na may masamang balak si Elizabeth. Samantala aksidenteng nadulas si Takumi, ginamit niya ang kanyang magic upang ilagay ang kanyang mga dala sa item box, nang masaksihan ito ay lalong nagdulot ito ng hinala kay Sofia. Maya-maya ay nakita ni Sofia si Takumi na hinihiwa ang braso nito at saka pinapagaling gamit ang mahika, dahil dito inakala niyang isang psychopath si Takumi, kaya't kinumpronte niya ito at nagpabalang huwag nitong sasaktan si Maria. Ngunit biglang nawalan ng malay si Sofia, agarang pinagaling ni Takumi ito ng paunang lunas pero kinalaunan ay dinala niya ito sa isang kwarto. Tuluyang pinagaling ni Takumi ang lahat ng karamdaman ni Sofia, at kasabay na din ito ang pagtanggal niya ng sumpa upang muli na itong makalaban katulad dati. Kinagabihan ng magising na si Sofia, sinubukan niyang balaan si Maria tungkol sa kanilang master, subalit natigilan siya nang malaman na pinagaling siya ng buo ni Takumi. Kinalaunan ay pumunta si Sofia kay Takumi upang magpasalamat, ipinaliwanag ni Takumi na kinailangan niyang sugatan ang sarili niya ng may lason upang mapalevel niya ang kanyang light magic. Dahil sa kabutihang ginawa ni Takumi, naantig si Sofia at sa wakas ay tinanggap niya ng buo si Takumi bilang kanyang master, habang si Nolan naman ay natutuwa dahil sa mga nangyayari. Kinabukasan pumunta si Takumi sa library at nalaman niya na 4 lang ang libro tungkol sa alchemy. Naisip niyang baka hindi gaanong interesado ang mga tao dito, marahil dahil nakasulat ang mga ito sa sinaunang wika, pero madali niya itong naintindihan dahil sa basbas ni Nolan. Sa kanyang pag-uwi, nabanggit ni Maria na hindi niya makalimutan na lumuhad si Sofia para kay Takumi kagabi, para daw isang eksena sa pelikula na si Sofia ang kabalyero at si Takumi naman daw ang prinsesa. Samantala ay nakagawa na din sila Takumi ng maraming mga palikuran, dahil dito ay maaari na niyang maisagawa ang plano niyang paglalakbay nang sa ganon ay makatuklas siya ng mga bagong lugar at bagay. Subalit napag-alaman ni Maria na si Sofia at Maple lamang ang isasama ni Takumi dahil siya ang inaasahan nito na magbabantay ng bahay. Iniisip ni Maria na baka ay inaakala ni Takumi na magiging pabigat lamang siya sa paglalakbay, subalit ipinaliwanag ni Takumi na masyadong mapanganib para sa kanya ang paglalakbay. Dahil labis na nagmamakaawa si Maria, tinignan ni Takumi ang stats nito at nalaman niyang hindi naman pala ganun kaina si Maria, kaya naman sinabi ni Sofia na siya na ang baalang mag-train kay Maria sa pakikipaglaban dahil expert siya dito.
Maya-maya ay tinanong ni Takumi kung anong sandata ang kailangan ng mga girls, sinabi ni Sofia nais niya ang espada, sibat at pana, at iminungkahi naman niya para kay Maria naman ay isang sibat din, sapagkat magandang panglaban ito sa malalakas na halimaw. Kinabukasan habang nagsasanay na sila Sofia at Maria, nagsimula na ding gumawa si Takumi ng mga sandata nila, naisip ni Takumi na kailangan din ni Maria ng punyal na sakto sa hita nito, kaya naman si Maria ay nagtatakang nakaramdam daw siya ng pangingilabot sa kanyang hita. Naisip ni Takumi na hindi naman tama kung kukunin niya ang sukat ng dalawa upang makagawa siya ng armor, kaya naman gumawa siya ng manika na kawangis nila, subalit feeling niya ay lalo pa siyang nagmumukhang Meniakis nito. Gayunpaman matapos niyang mapag-alaman ang mga materyales na gagamitin para sa armor, ilang araw lang ang makalipas ay natapos na ito at ibinigay na ni Takumi kila Sofia at Maria ang kanilang mga armor. Tinanong ni Sofia kung paano nakuha ni Takumi ang kanilang mga sukat, subalit agad na iniba ni Takumi ang usapan at ibinigay na ang kanilang mga sandata. Binigyan din ni Takumi ang mga ito ng singsing na may karagdagang mana, at makakatulong ito sa paggamit nila ng mahika, kaya naman lubos na nagpasalamat sila Sofia at Maria. Bago matuloy ang kanilang paglalakbay, sinigurado muna ni Takumi na iparehistro sila Sofia at Maria sa Adventurers Guild, balak muna kumuha ni Takumi ng mga madadaling quest sa umpisa. Ngunit may mga grupo ng mga ulupong ang dumating at nagpapasikat kila Sofia at Maria, niyaya sila ng mga ito na sumama sa kanilang grupo imbis daw kay Takumi. Kinumpronte ni Takumi ang isa sa kanila, sinubukan siyang suntukin nito pero pinatibay niya ang sarili gamit ang mahika, at nagsanhi ito sa pagkabali ng kamay ng ulupong. Nang dumating ang guildmaster, ipinaliwanag ng receptionist na si Hans na hindi si Takumi ang nagsimula ng gulo, gayunpaman naging interesado ang guildmaster na si Barak kay Takumi at inimbitahan sila sa isang pag-uusap. Dahil tiniyak ni Hans at Barak na mananatiling lihim ang kanyang impormasyon, ipinaliwanag ni Takumi na gumamit siya ng alchemy at binalutan niya ng uling ang buo niyang katawan at hinaloan ito ng diamante. Iminungkahi ni Hans na dapat silang may promote agad sa mas mataas na rank, sinang-ayunan naman ito ni Barak, subalit tinanong sila ni Hans kung handa ba silang tumanggap ng mga ilang quest na pinili niya, upang makatulong ito sa pagtaas ng kanilang rank, at pumayag naman dito ang ating mga bida. Ang quest nila para sa araw na ito ay pumuksa ng mga goblin, sa pamamagitan ng telepathy ni Maple na sasabi nito kay Takumi kung may kalaban ba sa paligid, at ipinapalam niya ito kila Maria at Sofia. Sa ganitong teamwork ay hindi nila namalayan na nakumpleto na pala nila ang quest ng 3 beses, dahil marami silang naengkwentro ditong mga goblins. Sinabi ni Sofia na marahil may malaking kampo sa lugar na ito at nandito din ang kanilang pinuno. Gayunpaman sinabi ni Maple kay Takumi na malapit na itong mag-evolve, kaya naman si Takumi ay nagbukas ng pocket dimension upang doon muna siya mamalagi. Pagkatapos nito pinuntahan na nila ang kuta ng mga goblins, gamit ang kanilang mga elemental magic pinuksa nila ng mabilis ang grupo ng mga goblins sa harap. Dahil dito ay niresbakan si Takumi ng Goblin General, upang mapatay ito ay ginamit ni Takumi ang kanyang fire magic, matapos nito ay nagulat si Hans na natapos nila ang quest ng higit pa sa kanyang inaasahan sa loob lamang ng kalahating araw. At habang pinag-uusapan ng kanilang promotion, biglang lumitaw si Maple sa kanyang bagong anyo, at nagulat si Maria sapagkat naging kalahating tao si Maple at napaka-cute nito. Sa kanilang pag-uwi, tinanong ni Maria si Takumi kung pwede daw niyang hingiin ang mga pinagtabasan ng tela. Ipinaliwanag ni Maria na nais niyang gumawa ng underwear nila ni Sofia, ngunit nang ipinakita ni Takumi ang tamang disenyo, hindi makapaniwala si Maria kung gaano ito kagarbo. Maya-maya ay pumunta si Ginoong Pipek kay Takumi, sinabi nito na nais ni Lord Godwin ng Bolton na makipagkita kay Takumi, ikinagulat ito ng ating bida, ipinaliwanag ni Ginoong Pipek na dahil ito sa mga inodorong ginawa niya. Nang makipagkita si Takumi kay Lord Godwin, malaki ang pasasalamat nito sa kanya sapagkat dahil sa mga pelikurang ginawa ni Takumi, mas naging malinis ang kanilang lungsod at maiiwasan ang pagkakaroon ng mga sakit. Handang lumuhad si Lord Godwin kay Takumi ng ilang beses sapagkat malaki ang naitutulong ni Takumi sa pag-unlad ng kanyang nasasakupan. Makalipas ang ilang araw natapos na din ni Takumi ang paggawa sa mga underwear nila Maria at Sofia, iminungkahi ni Takumi na subukan ang mga ito, subalit napagtanto niya na hindi tama ang kanyang sinabi, pero pumayag ang dalawa kung para ito sa ikasasaya ng kanilang master.
Samantala sa imperyo ng Barkula, nakipagpulong ang mensahero ng Divine Light sa hari ng Barkula dahil narinig nila ang balita tungkol sa isang device na nakakapaglinis ng imburnal. Nais ng mensahero na ibigay ng hari sa kanila ang purification magic pati na din ang patent nito sapagkat ang light magic ay isang biyaya daw mula sa kanilang Diyosa. Subalit tumanggi ang hari, sinubukan ng mensahero na takutin ito pero kumpiyansa ang hari na manindigan sa kanyang desisyon. Ikinwento ni Ginoong Pipek kay Takumi ang nangyari, nababahala si Takumi baka ay sumobra ang paninindigan ng hari sa desisyon nito, naisip ni Takumi na baka ay dahil dito ay kalabanin sila ng simbahan. Naisip ni Takumi na umiwas na lamang siya sa isyu na ito dahil suportado ng Sidonia Empire ang Church of Divine Light, pero sinabi ni Ginoong Pipek na hindi dapat mabahala si Takumi dahil ang imperyo na ang baalang humarap dito. Gayunpaman sinabi ni Ginoong Pipek ang tunay niyang sadya, hiniling nito kay Takumi na makipagkita sa hari ng Barkila dahil nagustuhan nito ang inodorong ginawa niya pati na din daw ang refrigerator. Kinagabihan sinabi ni Takumi sa kanyang mga kasama ang plano niyang pagpunta sa Royal Capital, aabutin daw ng 7 araw ang magiging biyahe kung gagamit sila ng Monster Horse. Dahil 1 linggo bago sila umalis, balak ni Maria na mamili na ng kanilang mga kakailanganin. Sinabi din ni Takumi na nais niyang gumawa ng bagong cloak para sa kanila dahil nakatanggap siya ng magical stone mula kay Ginoong Pipek. Kinabukasan ay bumisita si Takumi sa Church of Creation upang makausap si Nolan. Tinanong ni Takumi kung sino si Anat na Diyosa ng Church of Divine Light. Sinabi ni Nolan kay Takumi na siya lamang ang nag-iisang Diyosa, at malalaman din niya kung sino si Anat sa hinaharap. Medyo naiirita si Nolan kung bakit interesado si Takumi kay Anat. Sinabi ni Takumi na baka kasi nalaman na ng Sidonia Empire ang tungkol sa kanyang pag-iral. Tinanong din ni Takumi kung nasaan na ang mga bayaning sinoma ng mga taga Sidonia dahil wala siyang balita patungkol sa mga ito. Ibinunyag ni Nolan na nauna ng 1 taon nang ipadala niya si Takumi sa mundo, napagtanto ni Takumi na wala pa pala ang mga bayani sa mga oras na ito, at nang kanya ulit tanungin si Nolan kung bakit, tila iwas si Nolan na pag-usapan ito at pinabalik na ulit siya sa kanyang mundo. Sa pag-uwi ni Takumi, natapos na din niya ang paggawa sa bagong cloak nila Sofia at Maria, ipinaalam din ni Takumi na balak niyang gumawa ng sarili nilang karawahe. At dahil wala pa silang sariling kabayo, balak muna ni Takumi na humiram nito sa guild, subalit sinabi ni Maria na maaari silang magtungo sa Forest of Death, at doon ay madali silang makakahanap ng Unicorn Man o Drake Horse na mas malakas kaysa sa karaniwang kabayo. Kaya naman nagtungo na sila sa kagubatan, tinanong ni Takumi kung ano ba ang Drake Horse, ipinaliwanag ni Sofia at Maria na kahawig din ito ng ordinaryong kabayo pero mayroon itong sungay ng parang sa rhino at nababalutan ng kaliskis ng tulad sa dragon. Subalit habang sila ay naghahanap, sinamantala na din ni Sofia ang pagkakataon na makapagsanay, natuon din ang atensyon ni Takumi sa isang patay na trend, nagpasya siyang kumuha nito dahil magagamit din nila ito sa paglalakbay. Pakiramdam ni Maple ay nawawala na sa focus ang kanyang mga kasama, kaya naman nagpasya siyang kumilos ng mag-isa, at habang naglalakad ay nakita niya ang isang sugatang Drake Horse. Nagpasya si Maple na tulungan ng kabayo dahil naalala niya ang mga panahong sinagip siya ni Takumi, kaya naman sinabi ni Maple na paggagalingan siya ng kanyang master. Ngunit napansin niya ang 2 termite sa kanyang likuran, gamit ang kanyang sapot ay pinagtulungan nilang puksain ang mga ito. Gayunpaman mabilis silang napalibutan ng mga termite, kaya naman gumawa si Maple ng sapot upang kanilang maging proteksyon, pero hindi din ito magtatagal dahil sinisira ito ng mga termite. Sa mga oras na ito ay walang hangad si Maple na sana ay iligtas siya ng kanyang master, at nang bahagya ng mawasak ang sapot, nagising na lamang si Maple na nasa tabi na niya si Takumi at ligtas na sila. Hiniling ni Maple kay Takumi na pagalingin nito ang Drake Horse, nang ito ay subukan ni Takumi ay hindi tumatalab ang healing spell dahil sa magic repel nito. Kaya't nagpasya si Takumi na ilagay ito sa kanyang pocket dimension kasama si Maple, subalit sinabi ni Sofia na delikado ito sa katawan ni Takumi, at hindi nagtagal ay bumagsak na si Takumi dahil sa epekto nito. Kahit na lumipas na ang ilang oras ay hindi pa din nagigising si Takumi, ipinaliwanag ni Sofia na habang nasa pocket dimension sila Maple at ang Drake Horse patuloy itong kakain ng mana kay Takumi, at maaari siyang mamatay pag ganito. Hiniling ni Sofia kay Maple na sila ay lumabas na sa pocket dimension, subalit sinabi ni Maple na maaaring lalong matakot ang kabayo kapag napunta ito sa hindi pamilyar na lugar. Dahil dito nagboluntaryo si Maria na siya na lamang ang pupunta kay Ginoong Pipek upang bumili ng mga gamot para kay Takumi at sa Drake Horse.
Kinabukasan ay nagising na si Takumi at nagpasalamat siya sa pagsagip sa kanya nila Sofia at Maria, at hindi nagtagal ay binisita na nila ang Drake Horse. Nagpakilala si Takumi bilang master ni Maple. Una muna ay tinanggal ni Takumi ang magic repel ng kabayo, at pagkatapos ay pinagaling na ito ni Takumi at nakatulong ito upang makarecover na ang kabayo. Matapos pagalingin ang kabayo, naisip ni Takumi na pangalanan itong Camellia na parang isang puno na namumulaklak ng pula at puti sa isang taon, kaya naman si Maple ay labis ang tuwa dahil tinanggap na ito sa kanilang pamilya. Sa sumunod na araw, si Takumi ay gumawa ng refrigerator na mangha ang mga babae dahil naglalabas ito ng malamig na hangin. Nang maipaliwanag ni Takumi kung paano ito gamitin, natuwa si Maria dahil mapapanatili na ding sariwa ang mga sangkap na kanyang lulutuin. Nabanggit din ni Takumi na magsisimula na siya sa panibagong proyekto. Naisip niya na gumawa ng bago nilang mga kagamitan, total nag-level up na din ang kanyang blacksmith, at sa ngayon ay kailangan niya ng mithril at adamantite para sa materyales. Maya-maya ay pumunta si Takumi sa guild upang magtanong, subalit sinabi ni Hans sa bibihira na ang mithril at adamantite. Posible naman daw gumamit si Takumi ng synthesize pero kailangan niya ng maraming mana dito. Sinabi ni Hans na ang lungsod ng Horus ay may minahan ng ganito, pero tanging mga minero lamang ang pinapayagan, gayunpaman maaari siyang makapasok kung tatanggap siya ng quest sa pagpatay ng mga halimaw sa loob ng kuweba. Gayunpaman biglang lumitaw si Barak. Sinabi niya kay Takumi na ang lungsod nila ay naubusan na ng mga troso, sapagkat ang mga adventurer ay abala na sa pangangaso ng mga buffalo ngayon. Nais ni Barak na mangolekta si Takumi ng mga Trentwood sa Forest of Death, at idinagdag din nito na may isang blacksmith na nangangailangan ng escort papuntang Horus. Pakiramdam ni Takumi ay medyo naaabuso na siya, kaya naman tinanong niya kung pwede ba ang grupo ng Lion Fang ang gumawa nito, pero ikinalulungkot ni Barak na kasalukuyan silang may quest ngayon. Gayunpaman dumating si Real. Sinabi niya na hindi pa sila tapos sa kanilang quest pero nagawa nilang makapatay ng isang black buffalo at inuwi lamang niya ito bago mabulok. Aalis na sana si Real upang bumalik sa kanyang grupo pero inimbita siya ni Takumi na magpalipas na lamang muna ng gabi sa kanyang tahanan at masayang sumang-ayon dito si Real. Maya-maya ay nakahiram si Takumi kay Ginoong Pipek ng monster horse na magagamit niya sa escort, subalit kapalit naman nito ay hiniling sa kanya ni Ginoong Pipek na gumawa pa siya ng marami pang mga refrigerator. Samantala nangangamba si Sofia dahil wala pa din si Takumi ng ganitong oras, at habang naglalakad na sila Takumi at Real pauwi, namataan ni Real ang isang taong papalapit sa kanila kaya't hinailan niya si Takumi upang tumakas. Ngunit nagawa siyang patumbahin nito. Lumalabas na si Sofia pala ang kanilang kasalubong at balak nitong atakihin si Real. Mabuti na lamang ay agad na pumihil si Takumi kaya naman ang ending ay pareho silang humingi ng tawad dito. Nang sila ay makauwi, nagulat si Real dahil ang laki na ng pinagbago ni Maple. Naisip ni Real na napakaswerte ni Takumi dahil napapaligiran ito ng mga cute na babae habang siya ay nananatiling single. Subalit nilinaw ni Takumi na hindi niya girlfriend ang mga ito, kaya naman mabilis na nagpa-impress si Real sa dalawa, pero parehong sinabi nila Sofia at Maria na tapat sila kay Takumi. Maya-maya ay sinabi ni Takumi sa dalawa na may misyon sila sa Horus, kaya naman makalipas ang 3 araw ay nakahiram na sila ng karwahe kay Ginoong Pipek at naroon din ang kliyente niyang si Digambo. Si Digambo ang blacksmith na kailangan nilang i-escort at makalipas ang ilang araw nakarating na din sila Takumi sa Forest of Death. Nagpasya muna silang iwan si Digambo upang sila ay manghuli ng mga Trent. Ipinaliwanag ni Sofia na mahuhuli ang mga ganito sa pamamagitan ng pagdama ng mana. Tagumpay na nakapagpabagsak si Takumi ng isa, ngunit napansin nila na napapalibutan na pala sila ng mga Trent. Sabay-sabay silang gumamit ng mga mahika para pabagsakin ang mga ito. Sa huli ay hinarap nila ang Elder Trent. Nalaman nila na may kakayahan itong mag-regenerate. Iminungkahi ni Sofia na puntiryahin nila ang katawan nito, kaya naman si Takumi ay pinaapoy ang kanyang espada at tinusok niya ang Elder Trent na nagsanhi ng pagkamatay nito. Kinabukasan ay nakarating na din sila sa lungsod ng Horus. Dumiretso sila sa Adventure Guild upang magparehistro at doon ay kumuha sila ng quest upang ganap silang payagan na makapagmina. Sa simula pa lamang ng kanilang pagmimina ay maswerteng nakakuha agad si Takumi ng adamantite, at dahil si Sofia at Takumi ang pumupuksa ng mga lumilitaw na iron mole, nakaramdam si Maria ng lungkot dahil wala daw siyang naiaambag sa kanilang trabaho. Matapos nilang makuha ang lahat ng kailangan nila, bumalik na sila sa Bolton upang turuan ni Takumi si Digambo na makagawa ng dekalidad na mithril at adamantite.
Ginugol ni Takumi ang ilang araw upang gumawa ng panibagong mga kagamitan gamit ang mga materyales na ito, at nang matapos ay pinasuot na niya ito kila Sofia at Maria. Ang mga bagong sibat nila Sofia at Maria ay nilagyan din ni Takumi ng elemental magic. Nagpasalamat si Sofia sa ginawa ni Takumi, at hindi siya makapaniwala na ganito ka-espesyal ang pagtrato sa kanila ng kanilang master. Samantala si Nolan ay nakakita ng isang masamang pangitain, sapagkat ang mga bayaning sina Yamato at Akira ay handa na sa misyong ibinigay sa kanila ng emperador ng Sidonia. Samantala sa imperyo ng Barkula, nakipagpulong ang mensahero ng Divine Light sa hari ng Barkula dahil narinig nila ang balita tungkol sa isang device na nakakapaglinis ng imbornal. Nais ng mensahero na ibigay ng hari sa kanila ang purification magic pati na din ang patent nito, sapagkat ang light magic ay isang biyaya daw mula sa kanilang Diyosa. Subalit tumanggi ang hari, sinubukan ng mensahero na takutin ito, pero kumpiyansa ang hari na manindigan sa kanyang desisyon. Ikinwento ni Ginoong Paipek kay Takumi ang nangyari. Nababahala si Takumi baka ay sumobra ang paninindigan ng hari sa desisyon nito. Naisip ni Takumi na baka ay dahil dito ay kalabanin sila ng simbahan. Naisip ni Takumi na umiwas na lamang siya sa isyu na ito dahil suportado ng Sidonia Empire ang Church of Divine Light, pero sinabi ni Ginoong Paipek na hindi dapat mabahala si Takumi dahil ang imperyo na ang baalang humarap dito. Gayunpaman sinabi ni Ginoong Paipek ang tunay niyang sadya. Hiniling nito kay Takumi na makipagkita sa hari ng Barkila dahil nagustuhan nito ang inodorong ginawa niya pati na din daw ang refrigerator. Kinagabihan sinabi ni Takumi sa kanyang mga kasama ang plano niyang pagpunta sa Royal Capital. Aabutin daw ng 7 araw ang magiging biyahe kung gagamit sila ng Monster Horse. Dahil 1 linggo bago sila umalis, balak ni Maria na mamili na ng kanilang mga kakailanganin. Sinabi din ni Takumi na nais niyang gumawa ng bagong cloak para sa kanila dahil nakatanggap siya ng magical stone mula kay Ginoong Paipek. Kinabukasan ay bumisita si Takumi sa Church of Creation upang makausap si Nolan. Tinanong ni Takumi kung sino si Anat na Diyosa ng Church of Divine Light. Sinabi ni Nolan kay Takumi na siya lamang ang nag-iisang Diyosa, at malalaman din niya kung sino si Anat sa hinaharap. Medyo naiirita si Nolan kung bakit interesado si Takumi kay Anat. Sinabi ni Takumi na baka kasi nalaman na ng Sidonia Empire ang tungkol sa kanyang pag-iral. Tinanong din ni Takumi kung nasaan na ang mga bayaning sinoman ng mga taga-Sidonia dahil wala siyang balita patungkol sa mga ito. Ibinunyag ni Nolan na nauna ng 1 taon nang ipadala niya si Takumi sa mundo. Napagtanto ni Takumi na wala pa pala ang mga bayani sa mga oras na ito, at nang kanya ulit tanungin si Nolan kung bakit, tila iwas si Nolan na pag-usapan ito at pinabalik na ulit siya sa kanyang mundo. Sa pag-uwi ni Takumi, natapos na din niya ang paggawa sa bagong cloak nila Sofia at Maria. Ipinaalam din ni Takumi na balak niyang gumawa ng sarili nilang karwahe. At dahil wala pa silang sariling kabayo, balak muna ni Takumi na humiram nito sa guild, subalit sinabi ni Maria na maaari silang magtungo sa Forest of Death, at doon ay madali silang makakahanap ng Unicorn Man o Drake Horse na mas malakas kaysa sa karaniwang kabayo. Kaya naman nagtungo na sila sa kagubatan. Tinanong ni Takumi kung ano ba ang Drake Horse. Ipinaliwanag ni Sofia at Maria na kahawig din ito ng ordinaryong kabayo pero mayroon itong sungay ng parang sa rhino at nababalutan ng kaliskis ng tulad sa dragon. Subalit habang sila ay naghahanap, sinamantala na din ni Sofia ang pagkakataon na makapagsanay. Natuon din ang atensyon ni Takumi sa isang patay na trend. Nagpasya siyang kumuha nito dahil magagamit din nila ito sa paglalakbay. Pakiramdam ni Maple ay nawawala na sa focus ang kanyang mga kasama, kaya naman nagpasya siyang kumilos ng mag-isa, at habang naglalakad ay nakita niya ang isang sugatang Drake Horse. Nagpasya si Maple na tulungan ang kabayo, dahil naalala niya ang mga panahong sinagip siya ni Takumi, kaya naman sinabi ni Maple na paggagalingan siya ng kanyang master. Ngunit napansin niya ang 2 termite sa kanyang likuran, gamit ang kanyang sapot ay pinagtulungan nilang puksain ang mga ito. Gayunpaman mabilis silang napalibutan ng mga termite, kaya naman gumawa si Maple ng sapot upang kanilang maging proteksyon, pero hindi din ito magtatagal dahil sinisira ito ng mga termite. Sa mga oras na ito ay walang hangad si Maple na sana ay iligtas siya ng kanyang master, at nang bahagya ng Movesak ang sapot, nagising na lamang si Maple na nasa tabi na niya si Takumi at ligtas na sila. Hiniling ni Maple kay Takumi na pagalingin nito ang Drake Horse. Nang ito ay subukan ni Takumi ay hindi tumatalab ang healing spell dahil sa magic repel nito.
Kaya't nagpa siya si Takumi na ilagay ito sa kanyang pocket dimension kasama si Maple, subalit sinabi ni Sofia na delikado ito sa katawan ni Takumi, at hindi nagtagal ay bumagsak na si Takumi dahil sa epekto nito. Kahit na lumipas na ang ilang oras ay hindi pa din nagigising si Takumi, ipinaliwanag ni Sofia na habang nasa pocket dimension sila Maple at ang Drake Horse patuloy itong kakain ng mana kay Takumi, at maaari siyang mamatay pag ganito. Hiniling ni Sofia kay Maple na sila ay lumabas na sa pocket dimension, subalit sinabi ni Maple na maaaring lalong matakot ang kabayo kapag napunta ito sa hindi pamilyar na lugar. Dahil dito nagboluntaryo si Maria na siya na lamang ang pupunta kay Ginoong Pipek upang bumili ng mga gamot para kay Takumi at sa Drake Horse. Kinabukasan ay nagising na si Takumi at nagpasalamat siya sa pagsagip sa kanya nila Sofia at Maria, at hindi nagtagal ay binisita na nila ang Drake Horse. Nagpakilala si Takumi bilang master ni Maple, una muna ay tinanggal ni Takumi ang magic repel ng kabayo, at pagkatapos ay pinagaling na ito ni Takumi at nakatulong ito upang makarecover na ang kabayo. Matapos pagalingin ang kabayo, naisip ni Takumi na pangalanan itong Camellia na parang isang puno na namumulaklak ng pula at puti sa isang taon, kaya naman si Maple ay labis ang tuwa dahil tinanggap na ito sa kanilang pamilya. Samantala sa isang slave trading company sa Royal Capital, ang batang babae na si Reva ay bigo pa din makakuha ng kontrata sapagkat ang kanyang talento ay tungkol sa pag-aaral at hindi ito angkop sa pangangailangan ng karaniwang kliyente. Mahirap ito kay Reva sapagkat kinailangan niyang iwan ang kanyang pamilya at maging alipin para lang may ahon lamang sila sa kahirapan, pero kahit papaano umaasa pa din siya na darating ang tamang amo para sa kanya. Kinabukasan, nag-aalala sila Maria at Sofia dahil masyadong nagiging abala si Takumi sa kanyang mga trabaho, dagdag pa rito ay hindi pa gaanong nakakapahinga ng maayos si Takumi nitong mga nakaraang araw. Pumunta si Takumi sa guild at napansin niya ang isang taong nagrereklamo tungkol sa isang halimaw. Ikinwento ni Hans na may mga ulat na may kakaibang halimaw ang gumagala sa gubat, pero wala pa naman itong naitatalang kaso ng pinsala. Gayunpaman sinabi ni Takumi na magpaparehistro siya ng kanyang bagong alaga, subalit nang makita ito ni Hans ito pala ang halimaw na tinutukoy ng mga nagrereklamo. Samantala bumisita si Sofia kay Mulan upang itanong kung may alam itong alipin na makakatulong kay Takumi sa gawaing alchemy. Sinabi ni Mulan na makikipag-ugnayan siya sa ibang company, at pinuri niya si Sofia dahil malaki na ang pinagbago nito simula nung napunta kay Takumi. Gayunpaman habang sila ay namamalengke ni Maria, labis pa din ang pag-aalala ni Sofia sa bigat ng ginagawa ni Takumi, kaya naman napansin ni Maria na nagiging mahinhin na ito pagdating sa kanilang master, subalit nahiya na si Sofia at nagmadali ng umalis. Maya-maya natapos na din ni Takumi ang paggawa sa kanilang karwahe, labis ikinamangha nila Maria at Sofia sa laki ng espasyo nito pagdating sa loob. Ibinunyag ni Takumi na ginamitan niya ito ng enchantment expansion kaya nagawa niyang parang bahay na ang loob. Nang sinubukan nila itong patakbuhin, ni hindi man lang sila nakakaramdam ng pag-alog sa loob kahit na napakabilis na ng takbo ni Camellia. Hindi nagtagal ay nakarating na din sila sa kanilang destinasyon at sinalubong sila ng Lion Fang bilang kanilang escort sa paglalakbay. Gayunpaman dumating din sila Ginoong Pipek at Lord Godwin. Nang makita ni Ginoong Pipek ang loob ng karwahe ay napasigaw ito sa pagkamangha at sinabi niyang handa siyang magbayad ng malaking halaga basta't ibahagi ni Takumi kung paano ito gawin. Maya-maya ay tumuloy na sila sa biyahe, na pag-usapan ni Lord Godwin at ng kanyang kasama kung gaano kabilis ang pag-unlad ni Takumi. Alam niya na balang araw ay makikilala ito sa iba't ibang panig ng bansa, kaya naman kailangan nilang protektahan ito sa mga magtatangkang kaaway. Ilang buwan mula sa kasalukuyan, napag-alaman ni Akane sa isang libro kung paano nilikha ni Anat ang sangkatauhan, labag sa kanyang loob na ang mga tao dito sa mundong ito ay ginagawang alipin ng ibang mga lahi. Makalipas ang ilang araw, sa wakas ay nakarating na din sila Takumi sa Royal Capital. Iminungkahi ni Ginoong Pipek kay Takumi na makakabuti kung gagawa din ito ng karwahe para sa hari, pero dahil may kaganapan sa darating na ikalimang araw, iminungkahi ni Ginoong Pipek na gawin ito pag-uwi nila sa Bolton. Subalit naisip ni Takumi na kaya niyang tapusin ito bago pa man ang kanilang pagkikita, kaya naman sinabi ni Ginoong Pipek na siya na ang bahala sa lahat ng mga materyales at lugar na paggagawaan. Kinagabihan sinabi ni Takumi ang kanilang plano na pagbisita sa Palm Trading Company, na kilala ni Sofia na isa itong trusted na slave trading na matatagpuan dito sa capital.
Gayunpaman pinagsabihan ni Sofia si Takumi na huwag siya masyadong magpapakapagod at iginiit niya na humanap si Takumi na magiging katulong niya doon sapagkat sila ni Maria ay hindi naman kayang tumulong sa gawaing mga alchemy. Kinabukasan nakilala ni Takumi si Burton ang may-ari ng Palm Company, ipinaliwanag niya na kailangan niya ng isang taong makakatulong sa kanya sa alchemy. Ngunit sa kabilang pangyayari ay napagtanto nila Maria at Sofia na nawawala na naman si Maple, kaya naman nagpa siya si Sofia na hanapin ito, at sa loob ng gusali ay natagpuan niya si Raven na takot kay Maple. Agad na ipinaliwanag ni Sofia kay Raven na hindi mapanganib si Maple, gayunpaman ay napansin niya ang aklat ni Raven na tungkol sa alchemy kaya naman masayang nagkwento si Raven ukol dito. Hindi nagtagal ay nakilala na din ni Takumi si Reva nang magsimula si Takumi na ikwento ang tungkol sa kanyang trabaho at sa pagiging alchemy. Natuwa si Reva, ngunit binabagabag pa din siya sa sinabi sa kanya ng dating kliyente. Gayunpaman sinabi ni Sofia na nag-aaral si Reva ng iba't ibang uri ng mahika at ganon din sa alchemy, napagtanto ni Takumi at Reva na pareho sila ng hilig, kaya naman binigyan ni Takumi si Reva ng isang formula tungkol sa alchemy. Nang makita ito ni Reva ay medyo nababahala siya sapagkat hindi siya sigurado kung ano bang klaseng formula ito, nagsimula siyang panghinaan ng loob, ang tanging naiintindihan niya ay chemical reaction ito sa pagluluto ng honey upang gawing candy. Subalit inabot ni Takumi ang kanyang kamay at inanyayahan si Reva na maging kanyang assistant, ipinaliwanag ni Takumi na tama ang sagot ni Reva sapagkat ang formula na ito ay katulad din sa pagtunaw ng asukal sa ibabaw ng tinapay. Kaya naman napaiyak si Reva at ipinangako niya kay Takumi na pagbubutihin niya ang kanyang trabaho at matapos masaganap ang kontrata, hiniling ni Reva kay Takumi na ipadala lahat ng kanyang sahod sa kanyang pamilya. Ipinaliwanag ni Reva na mahirap lamang ang kanyang pamilya, nais niyang mapag-aral ang kanyang kapatid at may ahon sila sa kahirapan. Gayunpaman iminungkahi ni Sofia kay Takumi na tanggapin ang hiling ni Reva sapagkat nakikita niya na magiging masaya si Reva sa pangangalaga niya at isang karangalan para sa kanila ang magsilbi kay Takumi. Samantala sa Sidonia Empire, nagalit ang emperador sa pagtanggi ng hari ng Barkela, pinayuhan ni Elizabeth ang kanyang ama na huwag muna magsaganap ng digmaan, bagkus magpalaganap na lamang sila ng galit laban sa ibang kaharian. Kinabukasan, ipinakita ni Takumi kay Reva ang kung paano niya gawin ang frame ng karwahe sa pamamagitan ng alchemy, labis na mangha si Reva dahil gawa ito sa adamantite alloy. Nagdududa si Reva kung makakaya ba niya gawin ang ganito kakomplikado, subalit naniniwala si Takumi sa kanyang kakayahan dahil nakikita niya sa mga mata ni Reva na mataas din ang interes nito pagdating sa alchemy tulad niya. Maya-maya ay nabuo na din ni Takumi ang karwahe, lumapit ang isang matandang lalaki sa pagkamangha, sinabi ni Takumi na ginawa niya ito para sa hari. Nagpakilala ang matanda bilang si Haring Lobo ng Barkela, ikinagulat ni Takumi na kaharap na niya pala mismo ang hari, subalit humingi ng punmanhin si Haring Lobo sapagkat nakalimutan niyang magpakilala. Gayunpaman sinabi niya na gusto niyang personal na magpasalamat kay Takumi sapagkat nilutis nito ang problema nila sa imbornal at kalinisan. Sinabi ni Haring Lobo na nais niyang magsagawa ng pagdiriwang para kay Takumi, subalit maaari itong magdulot ng hindi magandang atensyon mula sa kaharian ng Sidonia, sapagkat trabaho niyang panatilihin ligtas ang kanyang nasasakupan na naunawaan naman ni Takumi. Matapos matanggap nila Takumi ang gantimpala mula kay Haring Lobo, sila ay umuwi na papuntang Bolton, gayunpaman inutos ni Haring Lobo sa kanyang mga tagasunod na panatilihing lihim ang kanilang pagkikita ni Takumi. Samantala opisyal nang nabili ni Takumi ang mansyon na kanyang nirerentahan, at dahil dito naisip nila Sofia at Maria na hindi na nila kukunin ang kanilang sahod. Paliwanag ni Sofia na naibibigay naman daw ni Takumi ang lahat ng kanilang pangangailangan, isa pa mas matagal ang buhay ni Sofia kumpara sa kanya kaya handa siyang gugulin ang buhay niya sa pagprotekta sa libingan ni Takumi, habang si Maria naman ay ninais na may libing din balang araw sa tabi niya. Samantala ipinakita kay Elizabeth ang device na ginawa ni Takumi na nagtataglay ng purification, sinabi ni Elizabeth na isa itong paglapastangan sa dangal ng kanilang simbahan, kaya naman dapat nilang puksain kung sino ang may kagagawa nito. Sa kabilang pangyayari, hiniling ni Reva kay Takumi na nais din niyang maging adventurer upang mapalakas pa niya ang kanyang mana, kaya naman ipinarehistro siya ni Takumi sa Adventure Guild. Gayunpaman natanong ni Hans kay Takumi kung ano ba ang ipapangalan nito sa kanilang party o grupo, sinabi ni Takumi na hindi siya interesado dahil hindi naman siya full-time na adventurer.
Dagdag pa niya na wala naman silang opisyal na formation ng katulad sa Lion Fang, subalit sumingit si Barak at iminungkahi niya na bilang adventurer ay dapat ay matibay ang pangangatawan ni Takumi. Kaya naman dinala ni Barak si Takumi sa labas upang ito ay sanayin. Tinanong niya kung may naisip na ba si Takumi na pangalan ng kanilang grupo, subalit si Takumi ay hindi makapag-isip ng maayos dahil sa ginagawa ni Barak. Sa Sidonia Empire, makikita si Yamato na may inunlad na sa pakikipaglaban, ngunit sinabi ni Akira na hindi pa din uubra ang estilo nito sa tunay na laban. Umalis na lamang si Akane dahil hindi niya matiis na ang kayabangan ni Akira, gayunpaman ipinapatuloy niya ang pananaliksik at natuklasan niya na ang Church of Creation ay itinuturo na ang lahat ng lahi ay anak ni Nolan at malayo ito sa turo ng Church of Divine Light. Sa mga sumunod na araw ay naging abala si Takumi sa pagsasanay mula sa gabay ni Barak habang si Sofia naman ay nagbibigay din ng payo kung paano siya makakadepensa. Pagkatapos nito ay natanong sa kanya ni Hans kung interesado ba siya sa isang escort mission, sinubukan ni Takumi na ipasa ang misyon sa Lion Fang, subalit sinabi ni Hans na abala din sila kaya napilitang tanggapin ito ni Takumi. Kinabukasan ay nagpasalamat si Thomas kay Takumi sa pag-escort sa kanya, nabanggit din nito na balak niyang bumili ng gatas para kay Ginoong Paipek dahil dito ay nagka-interesado si Takumi tungkol sa keso. Kinalaunan ay nakarating na din sila sa bayan ng Killboss, habang sila ay kumakain ng cream stew ay naisip ni Takumi na bumili sila ng gatas at keso bago umuwi. Kaya naman kinagabihan ay masaya nila itong pinagsaluhan dahil dito ay naalala ni Takumi na ito din ang kinakain niya noon sa nakaraang buhay, kaya't natanong niya kay Sofia kung may nabibili din bang bigas dito. Sinabi ni Maria at Sofia na may nabibili nito sa pamilihan ng Royal Capital dahil dito ay nanghihinayang si Takumi na sana ay nakabili siya ng bigas bago umuwi. Gayunpaman natanong ni Takumi kung nais din bang bumalik ni Sofia sa dati niyang bayan, ngunit sinabi ni Sofia na masaya siya ngayon sa bago niyang buhay sapagkat si Takumi ang nagpalaya sa kanya sa sumpa. Dagdag pa ni Sofia na dati ay para siyang isang ibon na nakakulong sa hawla, pero dahil sa tulong ni Takumi ay nagkaroon siya ng pagkakataon na maranasan pa ang magagandang pangyayari na naghihintay sa kanya sa hinaharap. Napagtanto din ni Takumi na si Nolan din ang nagbigay sa kanya ng kalayaan, kaya naman naisip niya maging pangalan ng kanilang grupo ay Wings of Nolan, at nagustuhan ito ng bawat isa sa kanila. Samantala nang sila ay makauwi, agad na napansin ni Takumi na puno ng lason ang kanilang mansyon, nakita na lamang niya na bihag ang mga babae, at nang tangkang papatayin na si Takumi ay nagawa nila ni Maple na pabagsakin ang mga kalaban. Agad na pinagaling ni Takumi ang mga babae sa pagkaparalisa, gayunpaman ipinaalam ni Maple na nahuli pa niya ang ilang mga nasa labas na kalaban, napansin ni Sofia na mga bihasang asasin ang mga ito, kaya't agad nilang ipinatawag si Barak upang ipadakip ang mga kalaban. Kinaumagahan ay ini-report nila Takumi at Barak ang insidente kay Lord Godwin, ipinaliwanag nila na ang umatake kagabi ay ang grupo ng Divine Light Squadron. Ipinaliwanag ni Lord Godwin na Sidonia Empire ang nasa likod nito sapagkat ang inimbento ni Takumi na purification device ay nagdulot sa kanila ng malaking pagkalugi dahil ang trabaho ng mga pari nila dati ay ang maglinis ng imbornal ng bawat lungsod. Balak ni Takumi na siya ay magtago na lang muna sa ibang bansa, subalit sinabi ni Lord Godwin na mas ligtas siya dito sa Bolton dahil karamihan ng mga tao dito ay tagasunod ni Nolan at handang sumuporta sa kanya ang gobyerno nila para sa kanyang kaligtasan. Gayunpaman pumunta si Takumi sa guild, binalaan siya ni Hans na may usap-usapan na may bounty ngayon sa ulo ni Takumi at naniniwala siyang konektado ito sa nakaraang pag-atake sa kanya. Kinagabihan matapos ikwento ni Takumi ang mga nalaman niya, hindi lamang bantay ang kailangan nilang paigtingin, balak niyang palibutan ng mansyon ng isang barrier na pipigil sa mga magtatangkang pumasok ng hindi rehistrado. Gayunpaman dahil hindi nila pwedeng ipagpaliban ang pagiging adventurer, iminungkahi ni Sofia na maghanap sila ng attacker o tank para sa kanilang grupo, maaari silang makahanap sa Mulan Trading Company dahil mas madaling bumuo ng bond kung may dadaan ito sa kontrata. Kinabukasan nakita nilang naglalaro si Maple at Camellia gamit ang laruan na golem, naisip ni Raven na kumuha na lamang sila ng golem para sa kanilang magiging tank, subalit sinabi ni Takumi na hindi pa ganun kahusay ang mana manipulation niya upang makontrol ito. Gayunpaman natapos na din magawa nila Takumi ang magic barrier, sinabi niya na kung mapapalevel pa niya ang kanyang spell control, may posibilidad na makakagawa din siya ng control core para sa isang golem.
Maya-maya habang pinag-aaralan ni Takumi kung paano magkontrol ng golem gamit ang Magic Stone, napatanong si Maple na kung bakit kailangan pa din ni Takumi ng golem gayong nandito naman siya at si Camellia. Ipinaliwanag ni Takumi na hindi nila alam kung kailan at kung paano muli aatake ang kalaban, subalit naisip ni Maple na maaari bang maitame ang isang golem, at sumangayon naman si Takumi sa ideyang ito. Sinabi ni Sofia na may iron golem sa dungeon malapit sa teritoryo ng Horus, ngunit mapanganib puntahan ito kung wala silang tank o attacker. Gayunpaman nagpunta na lamang sila Takumi sa may bandang ibaba ng Forest of Death, at doon nakita nila ang isang golem na halos 3 metro ang laki. Sinabi ni Sofia na sa control core ang kahinaan ng golem, subalit sinabi ni Takumi na hindi maganda kung sasaktan o papatayin nila ang golem para maitame, kaya naman mag-isang bumaba si Takumi upang magpakita sa golem. Kahit na lubos na nababahala ang mga kasama ni Takumi ay tinuloy pa din niyang lumapit, pinigilan ni Takumi na umatake ang kanyang mga kasama, napagtanto niya na binabantayan lamang ng golem ang mga guho na may kinalaman kay Nolan. At dahil sa tinataglay ni Takumi na blessing mula kay Nolan, madali lamang niyang napaamo ito, kaya naman masaya si Maple at tinanong kung anong magiging pangalan ng golem, naisip ni Takumi na pangalanan ito bilang si Titan. Gayunpaman napapaisip sila ngayon kung paano nila ipapasok si Titan sa syudad dahil sa laki nito, ngunit bigla itong nag-transform at naging maliit na golem. Sa kanilang pag-uwi, kinausap ni Takumi ang mga babae at sinabi niyang tatapusin na niya ang kontrata nila sa kanya dahil kung mananatili sila sa kanya ay malalagay sila sa panganib. Kahit na mahirap ito para sa kanilang lahat ay handa pa din si Takumi na suportahan sila sa kanilang pamumuhay, subalit sinabi ni Maria na kung bakit lagi na lang inuuna ni Takumi ang kaligtasan nila kumpara sa kanyang sarili. Dagdag pa ni Maria, kung talagang importante sila kay Takumi, bakit kailangan pa nilang lumayo kung pwede naman silang lumaban sa tabi niya, pinaalalahanan niya si Takumi na sila ang Wings of Nolan at hindi ito makakalipad kung kulang sila. Dahil sa mga narinig ay napagtanto ni Takumi na mali ang kanyang mga sinabi, humingi siya ng tawad dahil naging makasarili siya sa kanyang desisyon, kaya naman binawi niyang tapusin ang kanilang kontrata, at tiniyak na silang lahat ay mananatili sa kanya upang protektahan siya habang buhay. Samantala gumawa si Takumi ng bagong katawan para kay Titan, ito ay ginawa niya gamit ang Adamantite at Mithril, at hindi lamang iyon sapagkat maaari ding mag-transform si Titan sa pagiging higanti, at namangha si Takumi sa posibleng magagawa pa niya sa hinaharap. Samantala sinabi ng assistant ni Nolan na nakakaramdam siya ng bakas ng pag-iral ni Anat, ipinaliwanag nito na dahil ito sa matagal ng pananampalataya ng mga taga-Church of Divine Light, at maaari itong maging masamang espiritu at maghahatid ng digmaan sa sangkatauhan. Sinabi ni Nolan na hindi siya pwedeng direktang makialam dito, kaya nga ipinadala niya si Takumi at nasa kamay niya kung paano pipigilan ito si Anat. Bumalik ang kwento 1 taon sa nakaraan, ipinakita ang isang iniwang baryo mula sa karatig lalawigan ng Bolton, umalis ang mga residente dito dahil sa maling pamamalakad ng mga Maharlika, isa si Monisa na naapektuhan at ang kanyang asawa ay nasawi dahil hindi ito nabigyan ng tamang lunas. Sa kasalukuyan, natuklasan ni Lord Godwin na mahigit 1,000 residente mula sa baryong ito ang lumikas, inampon sila ng isang lord na nagngangalang Rockford. Ngunit sa ngayon ay hindi na kaya pang tulungan ni Lord Rockford ang mga ito, kaya naman naisip ni Lord Godwin na patirahin ang mga taong ito sa kanilang natitirang lugar, subalit dahil puno ito ng mga halimaw kaya naman naisip ni Lord Godwin na si Takumi lamang ang maaasahan niya dito. Samantala si Takumi at ang kanyang grupo ay sumubok na pasukin ang isa sa pinakamahirap na dungeon, ang Forest of the Beast King ay puno ng malalakas na halimaw. Sa tulong ni Maple at Titan ay madali nilang nalilinis ang mga bawat palapag, kaya naman sa huli ay masaya silang nakakakuha ng mga kayamanan. Matapos ang isang araw ay narating na din nila ang pinakahuling palapag, ngunit aksidenteng natapakan ni Takumi ang isang patibong, dahil dito ay hinabol sila ng malaking bowl ang bato, at napadpad sila sa isang lugar na naghatid sa kanila sa bagong lagusan. Nang kanilang tuntunin ang lugar, dito na nila nakaharap ang Earth Dragon, ang pinakahuling boss sa palapag. Inutos ni Takumi kila Maple at Titan na pigilan ang buntot nito, at sa kanila ito pinaulanan ng kani-kanilang mga atake. Napagtanto nila na buhay pa ang Earth Dragon at pinatalsik nito si Titan sa pader. Inutos ni Takumi kay Camellia na atakihin ang tagiliran nito, at saka ito tinapos ni Takumi gamit ang kanyang espada na may kidlat. Matapos ng laban ay nakatanggap muli sila ng kayamanan, at nakita ni Takumi ang dragon part, kaya naisip niyang gumawa ng isang bagay mula rito.
Kinalaunan ay ipinatawag si Takumi ni Lord Godwin, sinabi sa kanya nito na may isang lupain sa timog ang hindi pa nade-develop sapagkat puno ito ng mga halimaw. Tinapat ni Lord Godwin si Takumi na kailangan niya ng tulong nito, nais niyang magtayo si Takumi ng isang nayon at pader na magproprotekta dito. Nag-aalala si Sofia para sa kaligtasan ni Takumi, subalit sinabi ni Lord Godwin na wala na siyang ibang pagpipilian pa, ipinaliwanag niya na ang mga tao doon ay naging mga refugee dahil sa pamamahala ng mga kurap na mga maharlika. Nais din ni Lord Godwin na magtayo ng mga tahanan para sa mga taong ito, naaalala ni Takumi kung paano din siya tinulungan noon ng mga tao, kaya naman desidido siyang tumulong. Pagdating nila sa sinasabing lupain, agad silang nagtayo ng mga pader at maayos na daanan upang mas magmukha itong mas maayos na pamayanan. Matapos lamang ang 10 araw ay nagawa ng matapos nila Takumi ang proyekto, kaya naman nagulat si Lord Godwin na pwede nang lumipat ang mga refugee sa bagong baryo. Gayunpaman hindi maaalis sa mga refugee ang mga pag-aalinlangan dahil baka ay lokohin na naman sila ng mga maharlika kagaya dati. Nagulat si Dor nang makita ang isang napakalaking harang na sumalubong sa kanila, mainit silang tinanggap ni Takumi at ipinaliwanag na ginawa niya ang malaking pader na ito bilang proteksyon ng nayon. Nagtayo din si Takumi ng kastilyo para sa maharlikang mamamahala dito at may barracks para sa mga kabalyero. Sinabi din ni Takumi na hindi pa tapos ang buong nayon pero masaya ang mga residente dahil sa bago nilang maayos na tirahan. Subalit napansin ni Sofia na malungkot si Moni, sinabi ni Moni na namatay ang kanyang asawa sa kanilang dating baryo, gayunpaman tinanong siya ni Sofia kung gusto ba nitong magtrabaho kay Takumi. Nakilala ni Moni si Takumi matapos ipaliwanag sa kanya ang magiging trabaho at sahod, malungkot na tumanggi pa din si Moni sapagkat nawalan na siya ng tiwala sa mga maharlika. Naiintindihan ni Takumi ang nararamdaman ni Moni, kaya naman sinabi niya na isasantabi muna niya ang alok at maaari pa din siyang bumalik kung magbago ang isip ni Moni. Napagtanto ni Moni na mali ang kanyang mga sinabi kay Takumi, kaya naman nagpasya siyang umalis na lamang sa nayon na ito, ngunit agad niyang pinagsisihan ng makarinig siya ng ungol mula sa halimaw. Dahil dito ay ipinaalam ni Maple na may mga sasalakay na halimaw, agad na nag-utos si Takumi kay Dor na paigtingin ang seguridad, subalit lingid sa kanilang kaalaman na nasaraduhan si Moni ng tarangkahan. Ipinaalam ng isang residente na nawawala si Moni, kaya naman inutusan ni Takumi ang kanyang grupo na hanapin nila ito, at namataan nila si Moni na napapalibutan na ng mga lobo, sa kabutihang palad ay nasagip siya ni Takumi bago pa man siya masaktan. Napansin ni Moni na may sugat si Takumi kaya't agad niya itong nilunasan, nagpasalamat si Moni sa pagliligtas sa kanya, ipinaliwanag sa kanya ni Takumi na hindi siya papayag na may masaktan sa nayon na ito. Napagtanto ni Moni na hindi siya katulad ng mga kurap na maharlika, kaya naman tinanong niya kung maaari pa din ba siyang magtrabaho kay Takumi, pumayag si Takumi at masaya siyang sinalubong ng lahat. Samantala nalaman na din ng emperador ng Sidonia ang tungkol sa pagsulpot ng isang baryo na sakop ng Bolten, naniniwala sila na may kinalaman dito ang alchemist na si Takumi, kaya naman naiisip ni Elizabeth na hindi nila maaaring hayaang magpatuloy ito. Kinabukasan sinimulan na ng Sidonia Empire ang ritual, nagdulot ito ng malaking paggalaw ng mana sa buong kontinente, dahil dito ay naalala ni Takumi ang sinabi ni Nolan sa kanya, at napagtanto niyang dumating na ang ibang mga bayani. Nang makarating si Takumi sa guild, sinabi sa kanya ni Barak na ang Wedge Fort ngayon ay sinasalakay ng hukbo ng mga halimaw, kinakailangan nila ang tulong ng grupo ni Takumi at bagamat nandito din ang Lion Fang, inimbita din nila ang Crimson Rose upang tumulong. Nakilala ni Takumi ang bawat miyembro nito at ang leader nila na si Merilda, inutusan sila ni Barak na kailangan nilang magbukas ng daanan para kay Captain Dorn upang makapasok ang mga backup nitong mga kawal. Nagpasya si Takumi na iwan muna sila Akane at Lulo kasama ni Titan, pagkatapos ay ibinigay ni Takumi kay Sofia ang ginawa niyang banal na espada na tinawag niyang Amaterasu. Kasama nito ang espadang nakakaapekto sa isipan ng kalaban na tinawag naman niyang Tsukuyomi, nais niyang gamitin nila ito upang pagsamahin ang lakas ng dalawang espada. Pagdating nila sa Wedge Fort, natano na agad nila ang hukbo ng mga halimaw na gustong makapasok sa loob, agad silang kumilos at pinuksa ang lahat ng kanilang makitang halimaw. Nang makita sila Takumi ng gwardya, ibinaba ng mga ito ang tarangkahan upang sila ay makapasok sa loob at kinaumagahan ay tuluyan nilang napuksa lahat ng mga halimaw sa loob.
Naging masaya ang mga residente dahil sa pagliligtas sa kanila ni Takumi, gayunpaman napansin nila na umatras ang mga halimaw pabalik sa kagubatan, hinala nila na may nag-uutos sa mga ito. Naisip ni Takumi na posibleng nag-evolve ang mga halimaw dahil sa nangyaring mana disturbance nitong nakaraan, at maaaring may pinuno ang mga halimaw kaya ganito na lamang kaorganisado ang kanilang mga kilos. Samantala nalaman ng emperador ng Sidonia ang nangyaring pagsalakay ng mga halimaw sa Wedge Fort, wala din itong ideya kung bakit nangyayari ito. Sinabi sa kanya ni Elizabeth samantalahin nila ang pagkakataong ito upang salakayin ang kaalyadong bansa ng Barkilla na Salamander upang hindi ito makatulong sa Barkilla sa hinaharap. Samantala sinabi ni Reva kay Sofia na nag-aalala siya para kay Takumi sapagkat ibinibigay nito ang lahat ng potion sa mga sugatan. Dahil dito, iminungkahi ni Sofia na magtira si Takumi ng potion para sa sarili, ngunit tumanggi siya at sinabing kaya niyang umiwas sa panganib. Doon napagtanto ni Sofia na ganito talaga si Takumi, laging inuuna ang iba kaysa sa sarili kaya nangako siyang poprotektahan niya ito anuman ang mangyari, kahit buhay pa niya ang maging kapalit. Maya-maya nagplano na sila dahil may panibago na amang hukbo ng mga halimaw ang sasalakay, sa pagkakataong ito ay mas handa na sila kahit gaano pa man karami ang kalaban. Sa pagsugod muli ng mga halimaw ay gumamit sila Takumi ng mga magic elements at malaking bahagi ng hukbo ang agad na nalagas dito. Minabuti nilang buwagin ang kanilang formation nang sa ganon ay maiwasan nilang may makapasok muling mga halimaw sa loob ng nayon, ngunit habang ginagawa nila ito, biglang umatras muli ang mga halimaw pabalik ng kagubatan. Makikita ang isang dragon na kinakain nito ang sarili nitong kakampi, nang makuha nito ang tamang laki, nagpa siya itong lumabas at napagtanto ni Takumi na ito ang pinuno ng mga halimaw. Nang makabawi ng lakas si Sofia ay sinubukan niyang atakihin ang halimaw upang mabaling sa kanya ang atensyon nito, ngunit sa kasamaang palad ay tinamaan siya ng apoy nito, mabuti na lamang ay dinepensahan siya ng kanyang mga kasama. Nang mapabagsak nila ang dragon, agad na ibinigay ni Sofia ang kanyang espada kay Takumi, ginamit ito ni Takumi upang mapinsala ng husto ang dragon, at sa kanya ito tinapos gamit ang Tsukuyomi. Nang matapos ang laban agad na pinagaling ni Takumi si Sofia, pinagsabihan niya ito na muntikan na siyang mamatay dahil masyado siyang nagpabaya. Gayunpaman nang ipaalam ni Lahit na tuluyan ng nolipol ang mga halimaw, nawalan na ng lakas si Takumi dahil sa sobrang pagkapagod dahil sa paggamit ng mana. Gayunpaman hindi din nagtagal ay umayos na din ang lagay ni Takumi, ngunit sa kabilang pangyayari, sila Akira at Yamato ay walang awang pinagpapatay ang mga mamamayan sa kaharian ng Salamander. Makalipas ang ilang araw, habang sila ay nagsasagawa ng konting salo-salo, makikita si Sofia na malungkot ito, inisip tuloy nila Maria at Reva na may kinalaman ito kay Takumi, kaya naman si Takumi ay sinuyo si Sofia at humingi siya ng tawad sa pagsigaw niya dito nung nakaraan. Sinabi ni Sofia na handa niyang itaya ang kanyang buhay upang maprotektahan lamang si Takumi, subalit para kay Takumi nais niyang makasama ito habang buhay kaya't ayaw niyang mawala ito sa tabi niya. Malaki drama na sana ang tagpo sa mga nangyayari, subalit biglang sumingit si Akane at nagyayang kumain, dahil dito ay sinakal ito ni Maria dahil sinira ang moments ng dalawa. Kinabukasan pinayagan na ni Lord Godwin na manatili sina Akane at Lulo sa bahay ni Takumi, ngunit ibinalita din ni Lord Godwin ang pagmasaker sa mga mamamayan ng Salamander ng dalawang bayani ng Sidonia. Sinabi ni Akane na hindi sana nangyari ito kung kasama niya ang dalawa, kaya naman nagpasya si Akane na siya na mismo ang pipigil sa mga ito. Pagkatapos ay kinausap ni Takumi si Nolan, nalaman niya na hindi kontrolado ni Nolan ang mga nangyayari sa mundo, sinabi nito na nandyan lamang siya upang gumabay at si Takumi pa din ang may hawak sa sarili nitong kapalaran. Alam ni Nolan na hindi madali ang tatahaking kapalaran ni Takumi, pero dahil ito lamang ang may kakayahang iligtas ang mundo, naniniwala siyang makakayanan ito ni Takumi, at nakikita niyang balang araw ay ito ang tatanghaling pinakamagaling na alchemist sa buong mundo. At dito na nagtatapos ang Season 1 ng anime, like and share naman dyan, maraming salamat sa palaging panonood.